97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Paano kung akiting ka ng boyfriend ng babaeng BFF mo? Ipagtatapat mo ba ito sa kanya lalo pat bakla ka? At ang alam niya ay straight ang boyfriend niya. Dear Papa Dudut, binabati ko po kayo at ang lahat ng ating mga kabarangay. Ako po si Roxy, 24 years old, tubong Masbate. Pero ngayon ay naninirahan sa Bikutan at nagtatrabaho bilang isang IT assistant sa isang maliit na kumpanya. Single and happy po ako sa ngayon at medyo tahimik ang aking buhay. Malayong malayo sa mga dinanas ko noong isang taon noong unang salta ko sa Maynila. At ang mapait na karanasan ko nga pong yon ay ang gusto ko po sanang ibahagi ngayon sa inyo at sa ating mga kabarangay. Isang karanasan na ni hinagap ay hindi ko akalain na mangyayari sa akin. Isa po akong bakla, Papa Dudut. Pero dahil lumaki ako sa probinsya ay nahirapan akong ipakilala ang tunay kong pagkatao sa aking pamilya at sa aming lugar. Bukod sa takot na ma-disappoint ang aking mga konserbatibong magulang, ay natakot din po kasi akong maging tampulan ng mga tukso at gawing katatawanan ng mga tao. Bagay na obserba kong dinaranas na mga out na bading sa lugar namin. Isa pa ay karamihan din po sa aming lugar ay mga mahurista o yung mga baklang nagdadamit at nag-aayos ng babae. Pero hindi naman po ganoon ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Lalaki pa rin ang tingin ko sa sarili ko, pero nagkataon lang na kapwa ko lalaki din ang gusto ko. Dahil dyan ay nakaranas din po ako ng matinding identity crisis dahil sa lugar namin. Kapag bading ka, parang required na magbihes babae ka o kumilos na parang babae. At ang mas malala pa, karamihan ng mga kakilala kong bading doon ay nagiging palabigasan lang ng mga nagiging karelasyon nila. Kaya sa buong 23 years ng buhay ko ay nanatili po akong kloseta, Papa Dudut. At ang tanging nakakaalam sa aking tunay na pagkatao ay si Tetet, ang aking kababata at best friend na babae. Kaya naman po naging sobrang lungkot ko rin nang sa Maynila na nag-college si Tetet at nagkahiwalay na kami. Mula nang umalis siya, Papa Dudut, ay nawala na rin ako ng taong kakwentuhan at kasangga sa lahat ng bagay. Kaya nang nakapagtapos po ako sa college at inaya ni Tetet na magpa-Maynila, ay nainganyo po ako ng husto. NBSB din po kasi ako, Papa Dudut. No boyfriend since birth. Kaya naman na-excite din ako na makahanap ng forever sa Maynila. Pero bukod doon, ang pangunahing bagay na nakapag-inganyo po sa aking lumipat sa lugar kung saan ay walang nakakakilala sa akin ay para finally mabuhay na akong malaya at maging totoo sa sarili ko. Roxy! Oy, ito ko na talaga! Grabe, sobrang na-miss kita! Tet! OMG! Na-miss din kita! Uy, blooming ka! Heto, hiyang sa pagbubuntis! Halika dali, pasok ka! Oy, hintayin mo lang ha. Malapit nang maluto yung binibake ko. Pang merienda natin! Wow, talaga nga naman. Misis na misis. Pero teka, Tet, sigurado ka bang okay lang talaga sa asawa mo na dito na muna ako? Oo naman ano? Aba, hindi po pwedeng tumanggi si Lito dahil mas matagal tayong magkaibigan, no? Aww,
Pero oo nga, friend. Sobrang whirlwind romance talaga kayo ni Lito, ha? Ganun talaga, na in love eh. Kumusta naman ang parents mo? Okay na ba kayo sa kanila? Well, syempre medyo hindi pa rin. Pero wala rin naman silang magagawa. Nabuntis na ako eh. Tsaka wala rin naman silang marereklamo sa akin. May maayos na akong trabaho, no? Tsaka tuloy-tuloy pa rin naman ang bigay ko sa kanila. Uy, in fair, may love life na, may kumikitang kabuhayan pa. Ikaw na talaga, sis. Kumusta na pala ang pagme-makeup artist mo? Nakakapagtrabaho ka pa ba sa lagay mo? Oo naman. 4 months pa lang kaya ako. This weekend nga pala ha, ihahatid ako ni Lito sa Tagaytay. Kasi may kasal ako doon. Ay, ang sweet naman. May driver, sweet lover ka na, friend, ah. In fairness, meron pa rin palang forever sa mga gimikan, ha? Oo nga eh. Uy naku, huwag kang mag-alala. Hahanap din tayo ng forever mo. Tambay ka dun sa shop ni Lito. Daming cute doon, nagpapagawa ng motor. Sus! Mga babae naman ang hanap ng mga yon. Malay mo ba? Ikaw, judgmental ka ha? Hindi lahat na mahilig sa motor at saka sa kotse, straight no? Ay, kung sa bagay, may point ka dyan, sis. Dahil dyan, araw-araw na akong tatambay doon. Oh, di ba? First time ko po ulit makita noon si Tetet ng personal matapos ang 5 taon. Yung ka-live-in naman po niya na si Lito ay nakikita ko na sa mga post at pictures niya. Pero noon ko lang din po na-meet in person. Kaya naman po ay kahit na sobrang close namin ni Tetet, ay ilang na ilang pa rin po ako sa panunuluyan sa kanila dahil estranghero sa akin ang ka-live-in niya. Nang mamit ko po si Lito ay naging welcoming naman po siya. Pero iba na po kaagad ang naging pakiramdam ko. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, nagwapuhan po ako sa asawa ni Tetet. Hindi po siya ganong kagwapo pero may dating. At mukhang laman ng gym. Pero ang attraction ko naman pong yon ay mabilis din na nawala kaagad. Parang naisip ko lang sa sarili ko ng mga panahon na yon. In fairness, kaya naman po pala na in love kaagad ang best friend ko ay dahil may dating naman si Koya. Pero at the same time, may iba rin po akong naging pakiramdam sa kanya. Parang iba ang tingin niya sa akin. Pero agad ko rin po itong binaliwala at pinapaalalahanan ng sarili ko na huwag maging feeling. Pansamantala po ako natulog doon sa bakanting kwarto ng inuupahan nilang apartment na katabi rin ang kanilang kwarto. Medyo maliit lang po ang kwarto na dating tambakan lang nila ng mga gamit. Pero inire-reserba para sa magiging anak nila. At dahil medyo manipis po ang kanilang dingding, ay unang gabi ko pa lang ng pagtulog sa bahay nila ay nakarinig na kagad ako ng lampungan nila sa 10 oras ng gabi. Bagay na sobrang awkward, Papa Dudut. Pero kinasanayan ko na rin ang tumagal. Pero ilang araw matapos po akong manuluyan kina Tetet ay nagkaroon po ako ng isang awkward na encounter kay Lito. Sorry, akala ko walang tao. Hindi kasi nakalock. Sorry din. Nasanay kasi akong hindi naglalak ng CR dahil kami lang naman ni Tetet dito. Naku, pasensya na ha. Hindi. Okay lang, ano ka ba? Tapos na rin naman ako mag-shower. Naglo-lotion na lang ako. Ikaw na. Salamat. Siya nga pala. Nag-breakfast ka na ba? Sabay na tayo. Wala si Tet eh. May pinikap na mga supplies. Oh, okay. Sige. Kamusta pala ang pag-a-apply ng trabaho? Meron na nag-reply na isa. Interview ko na sa Webes. Good. Good luck ha. Salamat. Pag natanggap ako, babayaran ko agad kayo ng renta. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yun.
Maganda nga ito na may iba kaming kasama dito sa bahay eh. Basta huwag ka lang muna mag-uwi ng jowa dito ah. Nako, NBSB nga ako eh. Talaga? No boyfriend since birth? Bakit? May tsura ka naman ah. Kasi hindi pa rin ako out sa amin eh. Nako, dito wala kang poproblemahin. Hindi mo kailangan magtago. Kahit linggo-linggo ka magpalit ng boyfriend, okay lang. Kahit girlfriend, hindi ka nagkaroon ng kloseta ka? Meron ako naging girlfriend nung high school pero wala naman yun. Hindi mo hinalikan? Sinubukan ko pero hindi talaga kaya eh. Okay din naman ang babae. Nako, hindi talaga. Nung high school naman ako, may nagkagusto din sa aking bading. Pinagbigyan ko. Trip-trip lang ganun. Okay. Okay din naman. Ganun ba? Hindi ko po alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung nag-out ba sa akin si Lito, nagpaparamdam o pareho. At nasundan pa po ng mga ganong klaseng tagpo at usapan sa pagitan namin ni Lito kapag kami lang ang nag-uusap at wala si Tetet. Hindi ko na rin po binanggit kay Tetet yon dahil wala pa rin naman po akong mapanghawakang konkretong ebidensya o pag-amin mula kay Lito. At malay ko rin naman po kung alam naman pala ni Tetet yung mga personal na bagay na nababanggit sa akin ng ka-live-in niya. Ayoko rin naman po namang himasok sa samahan nila. Habang tumatagal ay lumalalim ang pagkailang ko kay Lito, Papa Dudut. Tatsa din po siyang tao. Mahilig po siyang umakbay sa akin sa mga ordinaryong pagkakataon. Habit din po niya na basta na lamang mamasahihin ang likod ni Tetet habang nakaupo o kapag nanonood ng TV sa sala. Pero ang kinagulat ko ay nung tumagal-tagal ay pati ako. Bigla na lang din niyang minamasahe ang likod. Nung unang beses niyang ginawa yon ay napatingin pa nga ako kay Tetet na kasama ko noon at kakwentuhan sa sala. Pero si Tetet, pinagkibit balikat lang at tinutokso pa nga ako na kinilig daw ako sa ginawa ni Lito. Dahil po doon ay naisip ko tuloy na baka naman sadyang malisyoso lamang ako. Pero umabot na rin po sa punto na para bang hindi ko na kinakaya, Papa Dudut. Aaminin ko, tao lang naman po ako. Bakla kaya hindi ko rin maiwasan na makaranas ng kakaibang pakiramdam sa tuwing madidikit ang mga balat namin ni Lito at maaamoy ko ang pabango niya. Iniisip ko na lang po na kailangan kong makahanap ng trabaho, makalipat ng bahay para malayo na sa mga ganong nakakapanuksong kilos ni Lito, lalo pat best friend ko ang ka-live-in niya. Nung una ay naisip ko na baka kloseta si Lito. Pero kapag naririnig ko naman ang lampungan nila Tetet sa kabilang kwarto ay naiisip ko na imposibleng bakla siya. Doon ko po naisip na baka bisexual si Lito. At pareho talagang siyang nagkakagusto sa babae at sa lalaki. Siya na rin naman po ang voluntaryong nagsabi sa akin na kahit na hindi ko naman tinatanong na nagkaroon na siya ng homosexual fling dati. Nang tumagal ay nag-aalala na rin po ako para sa best friend ko. Kaya hindi ko na rin po napigilan ang sarili ko. Nag-fish na ako ng impormasyon kay Tetet kung alam ba niya ang hinala ko na tunay na pagkatao ng magiging tatay ng anak niya. Uy, friend. Kumusta naman pala sa side ni Lito? Okay naman ba ang mga in-laws mo? Patay na yung tatay ni Lito. Mama na lang yung buhay. Okay naman. Taga saan nga ba ulit si Lito? Laguna ba? Batangas. At least malapit lang pala. Nakakabisita kayo doon pag kailangan. Actually, hindi pa nga ako nakakapunta dun eh. Ha? Hindi ka pa nakakapunta sa kanila? Hindi pa. Kasi 'di ba dito na rin nag-college si Lito sa Maynila.
Kaya madalang na rin siyang nakakauwi doon. Ganon? May balak na ba kayong magpakasal? Siguro pagkapanganak ko na lang. West muna tapos tsaka na yung church wedding. Kapag talagang medyo malaki na yung ipon, parang grande. So, ibig sabihin, di ka pa sure kung hindi pa siya kasal sa iba? Gagi! Oy, sis, joke lang ha. Ay naku, lapiting-lapitin talaga yung silito. Lapitin ng mga babae at saka lapitin din ng mga Becky. Talaga? Sigurado ka bang straight yan? Uy, joke lang ulit sis ha. Nako ha, playboy nga yan eh. Nung isang buwan nga lang meron akong natalakan dun sa shop niya. May babae kasing aali-aligid, saktong nandun ako. Tapos itong Lito, nakikipagharutan din. Di nakatikim siya sa akin. Naku, ano ka ba naman sis? Buntis ka na? Nangwawarla ka pa rin? Isihan mo lang. At si baby delikado. Lakas ang kapit nito, no? Mana kaya sa akin tong Junakis ko. At dapat talaga, unang hinala pa lang, agapan mo na habang maaga pa. Sa maliliit na bagay, nagsisimula ang kaliwaan. At mabuti na rin at nakita ni Lito yung pagkadragon ko. Di nasampulan siya. Warning na yun sa kanya. Kaya dapat, ako lang ang titingnan niya ng malagkit. Ay, ka-afraid ka naman pala. Dapat lang. Alam mo naman ang mundo natin ngayon, puro tukso, di ba? Kaya ang Lito na yan, bantay sarado talaga sa akin yan. Prevention is better than cure. Matapos po ng pagkukwentuhan namin ni Tetet ay doon ko po napatunayan na parang hindi naman po nagdududa itong si Tetet sa orientation ni Lito. Gusto ko pa nga sanang mag-joke na binabanggit sa akin ni Lito na may nakafling itong bading noong high school. Pero hindi ko na po tinuloy sa takot kong mag-away kami ni Tetet. Inisip ko na lang po na matagal na naman po yon. At kung wala namang epekto sa kasalukuyang pagsasama nila Lito, ay bakit ko pa naman babanggitin yon? Isang gabi po nang bumuhos ang malakas na ulan ay na-stranded si Tetet sa may Cubao dahil wala nang madaanan ang mga sasakyan. Dulot ng matinding pagbaha. Dahil po dito at sa kanyang kondisyon ay nagpasya si Lito na hindi na ito susunduin at doon na lamang muna magpalipas ng gabi sa isang hotel na malapit. Kaya kami na lang po ni Lito ang nag-dinner sa bahay. At laking gulat ko po nang matapos kaming kumain ay naglabas ng alak itong si Lito at inaya ako na mag-inuman sa sala. Naku, ang dami. Tama na. Isang baso lang yan Mahina ako sa alak. Ano naman? Hindi ka naman nasa labas. Nasa loob naman tayo ng bahay. Hindi ka naman babiyahe. Pag nasusuka ka na, andyan lang yung banyo. Kapag nahihilo ka na, nariyan lang yung kwarto. At kapag nagiinit ka na, nariyan lang yung electric fan. Basta isang baso lang ako ha. Sarap talaga. Lalo na kapag ganitong malakas ang ulan at malamig. Gumuguhit yung init Oo nga kamusta naman pala yung final interview mo? Naku, hindi pa nga tumatawag ulit Kinakabahan nga ako. Baka hindi naman ako natanggap. Bayaan mo, okay lang yan. Marami pa naman dyan na pwedeng pag-applyan. Cheers na tayo. Tama. Cheers. Teka. Ano nangyari sa'yo? Ang tapang pala. Ay, grabe. Ikaw talaga Teka nga, hagurin ko muna tong likod mo. Ang hina naman pala ng baga mo Okay na. Teka. Mamasahihin kita para ma-relax ka. Ay, naku, wait na. Okay lang. Relax naman ako Hindi kaya. Sabi ng utak mo, oo. Pero sabi nitong likod mo, stressed ka. Ayan ang dami mong lamig. Di ba masarap kapag nahagod yung lamig? Oo. Thank you. Teka, Lito?
matutulog na pala ako. Parang nahihilo na ako eh. Ha? Pambihira ka naman kainuman, no? Isang shot ka pa lang, ayaw mo na. Ay hindi, kasi maaga pa rin akong gigising bukas. Maaga? Bakit? Anong gagawin mo? Mag-a-apply na ako sa ibang kumpanya kasi mukhang malabo na rin naman ako dun sa isa eh. Sige ha, salamat dito. Uy! Roxy! Bakit? Anong problema? Nilako po kaagad ang kwarto pagkapasok ko sa loob, Papa Dudut. Kabang-kaba po ako na baka mauwi sa ibang bagay ang inuman namin ni Lito. Aaminin ko po na nakaramdam din po kasi ako ng parang kinokuryente ang katawan ko sa bawat hagod ni Lito sa balikat ko. Kaya ako na po mismo ang umiwas sa tukso. At mabuti na nga lang po at napanlabanan ko rin. Malaking tulong din po siguro ang pagiging kloseta ko dati, kaya hindi na bago sa akin ang self-control. Bukod pa dyan ay magiging asawa na po kasi si Lito ng best friend ko, kaya doon pa lang ay naging madali na rin sa akin ang tumanggi sa pagkakataon. Pero matapos po ng reaksyon kong yon, at noong pinoproseso ko na ang nangyari sa amin bago matulog, ay nahiya po ako sa naging reaksyon ko, Papa Dudut. At sa tingin ko ay bunga naman po yon ng pagiging no boyfriend since birth ko. Naisip ko po na naging masyadong feeling at assuming lang po ako sa pag-iwas ko kay Lito sa pag-aakalang may gusto ito sa akin. Ano naman nga ba ang pruweba ko na may balak siyang iba ng gabing yon? Nakipag-inuman lang naman siya sa akin at minasahe ang likod ko. Pakiramdam ko po tuloy ay parang naging napakamalisyoso ko at nakaramdam po ako ng matinding hiya kay Lito kinabukasan. Pero ilang araw matapos po ng insidenteng nangyari sa amin ni Lito ay kinutuban ako na tama nga ang hinala ko na may balak sa akin si Lito ng gabing yon. Nagbago po kasi ang pakikitungo niya sa akin. Naging cold at hindi ako pinapansin. Maski nga po si Tetet ay medyo napansin na rin. At humirit pa nga nung minsan kami ay magkakasamang kumakain. At tinanong si Lito kung bakit ang tahimik daw nito. At syempre, alam ko na po kung bakit. Sa mga panahong yon ay naisip ko na dapat ay makahanap na po talaga kaagad ako ng trabaho para makaalis na. At sinimulan ko na rin po ang maghanap-hanap ng kwarto o bed space na malilipatan. Masyado na pong nagiging awkward ang sitwasyon namin ni Lito. Kung tutuusin ay wala pang ang isang buwan akong naninirahan sa kanila. Naisip ko na habang lumilipas ang araw ay baka mas lalong lumala lang ang awkwardness namin sa isa't isa. At hindi nga ako nagkamali, Papa Dudut. Isang araw ay kinompronta po ako ni Tetet. Roxy, pwede ba kitang makausap? Ha? Oo naman, bakit? Nung bagyo, nung hindi ako dito natulog, nag-inuman daw kayo ni Lito Oo, inaya niya ako. Pero isang baso lang ininom ko tapos natulog na ako. Bakit? Ang sabi ni Lito, ikaw daw ang nagaya sa kanya. Ano? Bakit ko naman gagawin yon? Alam mo namang hindi ako umiinom. At pagkatapos, nagpamasahe ka pa daw sa kanya. Nagsisinungaling yung ka-live-in mo. May gusto ka ba kay Lito? Ha? Wala no. Tet, ano ba namang klaseng tanong yan? Mag-best friend tayo. Yun na nga mag-best friend tayo. Roxy, alam kong matagal ka ng kloseta at marami kang inipon na katidyan sa katawan mo. Pero please lang naman, wag naman si Lito. Dahil unang-una, magiging ama siya nitong anak namin. Pangalawa, hindi ka niya papatulan dahil hindi bakla ang future husband ko. Tet, makinig ka sa akin. Sinungaling si Lito. Siya ang nagiyang uminom. Ako minasahe niya sa likod at nang umiwas ako, siya pa nagpilit na ituloy namin ang inuman namin. So ano? Si Lito pa ang may gusto sa'yo, ganon? Tet, unang dating ko pa lang dito, alam mo kung anong sinabi niyang magiging asawa mo?
Na meron daw siyang pinatulang bakla nung high school siya. Bakit niya sasabihin sa akin yon? Sige nga. O bakit naman ako maniniwala sa'yo? Tet, dahil ako ang best friend mo. Isang dekada na tayo magkaibigan. Yang lalaki na yan, wala pang isang taon mong kilala. Pero bakla ka eh! At gwapo yung asawa ko. Walang ya. Kaya pala dati tanong ka ng tanong tungkol kay Lito. Meron ka palang balak aswangin yung asawa ko. Ano? Excuse me, hindi porket bakla ako, papatol na lang ako sa kung sino-sinong lalaki. Tet, please. Seryoso ka ba? Sa tingin mo magagawa ko yan sa'yo? Sa tingin mo ganyang klaseng tao ako? Ahas? Sa tingin mo nagsisinungaling ako? Tet, I'm your best friend. Sobrang dami na nating pinagdaanan. Itatapon mo na lang lahat ng yun para sa isang lalaki? Hoy Roxy, ikaw ang bumaliwala sa samahan natin ha. Inakit mo si Lito. Hindi nga yan totoo. Ano ba, Tet? Alam mo, Roxy, siguro mas makakabuti para sa ating lahat ha. Kung sa katapusan, lumipat ka na lang ng bahay. Okay. So, ganun-ganun na lang pala yun. Sige. Huwag ka mag-alala. Wala na ako dito sa katapusan. Aba, salamat naman. Sa totoo lang po, Papa Dudut, ay gusto ko na ngang umalis nung mismong pagkakataon na yon na sinugod ako ni Tetet. Pero wala pa naman po akong malilipatan. Naisip ko pong pansamantalang maghotel. Pero nanghinayang naman po ako sa gastos. Lalo na't bilang na bilang, Papa Dudut, ang pera ko. Kaya naman po ay kinain ko na lamang po ang pride ko. At nanatili pa rin ako kina Tetet sa palugit na ibinigay sa akin. Iniiwasan ko na lang po sila at sa karinderya na lang po ako kumakain para hindi ko na rin po iasa ang pagkain ko sa kanila. Pero naging palaisipan din po sa akin ang inasta sa akin ni Tetet nung sinugod niya ako, Papa Dudut. Pwede naman po niya akong palayasin nung araw na yon mismo. Pero hindi niya ginawa. At doon ko po na-sense na deep inside ay alam na po siguro ni Tetet ang tungkol sa sexualidad ng asawa niya. Kaya naramdaman ko rin po na kahit masasakit ang sinabi sa akin ni Tetet, ay deep inside ay hindi niya yon lubusan sinasadyang magbitaw ng mga ganong salita. Marahil ay gusto niya lang akong masaktan para maprotektahan ang ego niya. Insan, napatawag ka. Kumusta? Ate Mary, may problema kasi ako dito eh. Pwede ba muna akong makahiram ng pera? Kahit 5,000 lang muna. Hala, bakit? Ano nangyari sa inyo dyan sa Maynila? Ipang dadaan ko kasi sa uupahan kong kwarto. Kailangan kasi ng 2 months advance eh. Wala pa rin akong nakukuhang trabaho. Oh, akala ko na kinatetet ka. Ano kasi, problema. Paanong problema? Nag-away ba kayo? Oo ate. Hala, bakit? Yung asawa niya kasi, hindi magandang ugali. Ano? Hindi ba bahay ni Tetet yun? Hindi naman sa kinakasama niya? Oo, pero ayun, ganon talaga eh. Siya yung boyfriend eh. Best friend mo siya. Ang tagal-tagal nyo nang magkaibigan eh. Yun na nga eh. Sobrang nakakalungkot. Bakit? Nagselos ba sa'yo? Ano? Yung asawa ni Tetet, nagselos ba sa'yo? Hindi ate. Basta, masama lang ang ugali niya. Ayaw niya sa'yo kasi bading ka? Ha? Nako insan, matagal ko nang alam. Okay lang. Wala kang kailangang problemahin. Sa ating dalawa lang to. Ate, paano mo nalaman? Insan, lahat naman kami medyo nakakaramdam na. Pero kung hindi mo pa maamin sa magulang mo, okay lang yon. Sa atin na lang. Ate, yung kinakasama ni Tetet, si Lito, binalitan niya kasi ako eh. Pinalabas niya kay Tetet na inaakit ko siya. Kaya nagalit sa akin si Tetet. Ano? Oo ate,
Sinubukan niya may mangyari sa amin nung wala si Tetet sa bahay. Tumanggi ako, tapos binaligtad niya ako. Naku, talagang dapat umalis ka na riyan. Delikado ka kung ganyan ang ugali ng lalaki. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. O sige, pupunta ako mamaya sa bangko, papadalang kita ng pera dyan. Salamat, ate. Basta mag-iingat ka ha. Umalis ka na sa bahay na yan. Hindi ko po akalain na sa ganong pagkakataon at paraan pa po ako makakapag-out sa kamag-anak ko, Papa Dudut. At nagulat din po ako ng husto nang sabihin sa akin ng pinsang ko na matagal na niyang alam na bading ako. At hindi lang siya kundi pati na ang mga magulang ko at iba pang mga kamag-anak. May bahagi po sa akin ang nahiya na all this time ay gano'n na ang paningin sa akin ng mga kamag-anak ko. At hindi ko maiwasang maisip tuloy kung ilang beses nila kaya akong pinagkwentuhan o pinag-usapan sa mga reunion at sa mga event na hindi ako nakasama. Pero may bahagi din po sa akin ang nakahinga dahil sa wakas may isa na akong kamag-anak na may alam ng tungkol sa aking orientation. At ang pinakamahalaga, Papa Dudut, ay tanggap ako ng pinsan ko. At nananalangin na lang ako na sana'y maging ganun din ang pagtanggap sa akin ng mga magulang ko kapag handa na akong kausapin sila tungkol sa bagay na yon. Matapos din po ng pag-uusap namin ni Ate Mary ay lumakas po ang loob ko. For the longest time, si Tetet lang po ang naaasahan at nasasandalan ko ng buong buo. At nung pinili niya ang sinungaling niyang kinakasamang si Lito kesa sa akin, pakiramdam ko po ay gumuho ang mundo ko. Pakiramdam ko po ay nawala ang aking nag-iisang kakampi. Pero nang makapag-out na po ako kay Ate Mary at natanggap niya ako, ay nanumbalik ang lakas ng loob ko at kumpiyansa sa sarili ko. Mula nang mag-away po kami ni Tetet ay hindi na rin po kami nag-usap pa, Papa Dudut. Kapag nagkakasalubong kami sa bahay ay hindi na lang kami nag-eye contact. Pero napansin ko rin po na maski si Tetet at si Lito ay parang nagkaroon na rin po ng hindi pagkakaunawaan. Hindi na rin sila gaanong nag-uusap. At wala na rin ang tunog ng mga lampungan nila sa gabi na malimit kong marinig dati. At sa katunayan nga po, minsan ay naririnig ko silang nagtatalo dahil nadadalas na rin po ang uwi ni Lito ng madaling araw. Sa awa ng Diyos ay bukod sa nakahanap na po ako ng malilipatang bahay bago dumating ang palugit na ibinigay sa akin ni Tetet, ay natanggap na rin po ako sa trabaho. At agad-agad po ay nang matanggap ako sa trabaho ay kinausap ko na si Tetet. Binigyan ng 2,000 at sinabi na hindi ko na hihintayin ang katapusan at aalis na ako kinabukasan. Tinanggap naman po ni Tetet ang perang ibinigay ko, pero hindi niya ako kinausap. At doon ko po na-realize na mukhang talagang wala ng pag-asang magkaayos pa kami ng best friend ko, Papa Dudut. Pero may mas mahalaga pa palang mangyayari doon. Kinabukasan bago ako umalis ay hindi ko na po naabutan si Tetet sa bahay. Meron yatang kasal at naroon na lang po ay si Lito. At habang nag-iempake ako ay kinausap niya ako. Bakit? Roxy, pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan? Gusto ko lang sana kasi magkaayos tayo bago ka umalis. Ano? Roxy, pasensya ka na kung nagsinungaling ako ha. Pasensya? Lito, tapos na. At kung talagang gusto mo magkaayos tayo, baka dapat kay Tetet mo sinasabi yan. Baka dapat sa kanya mo inaamin na nagsinungaling ka sa kanya at dahil doon, nasira ang tiwala niya sa akin. Yun na nga eh. Kaya nga gusto ko humingi ng tawad. Kinabahan lang ako sa naging reaksyon mo nung gabing yun. Hindi ko alam kung bakit bigla kang natakot at bakit bigla kang umiwas. Lito, pwede ba? Alam ko na ignorante ang tingin mo sa akin dahil galing probinsya ako at wala pa ako nagiging boyfriend. Pero alam nating pareho na may iba kang balak nung gabing yon. Ano?
Yan na nga mismo sinasabi ko eh. Eh di lumabas din na masyado ka malisyoso. Malisyoso? Pipilitin mo akong uminom ng alak? Mamasahihin mo yung likod ko? Bakit? Anong masama dun? Wow ha! Sige, push mo yung pagiging straight mo. Teka, sandali. Isara mo muna yung pinto. Ano ba? Pabayaan mo na ako. Anong sinabi mo? Narinig mo sinabi ko. Pinapalabas mo na bakla ako? Hoy Lito, ikaw na mismong umamin sa akin dati na meron kang pinatulang bakla. Pinatulan ko lang pero hindi ako bakla. Yun. O sige, fine. Hindi ka na bakla. O ngayon, pabayaan mo na akong magligpit dito para makaalis na ako dito sa bahay nyo. Masyado ka mayabang ah! Ano ba? Ikaw masyado ka mayabang! Eh bakla ka naman! Aray ko! Tulong! Tumahimik ka! Tulungan niyo Ikaw ako! malandi kang bakla ka! Aray ko! Itong dapat sa'yo! Bitiwan mo ako! Ay! Hayop kang bakla ka! Sinubukan po akong gahasain ni Lito Papadudut. Mabuti na lang po ay hindi ako natakot at may preference of mind pa rin ako. Kaya naman tinadyakan ko siya ng lahat ng aking lakas sa kanyang maselang bahagi. Kumaripas po ako ng takbo at ang tanging gamit na nadala ko lang ay ang wallet ko na nasa bulsa. Tatawagan ko sana ang aking pinsan pero naiwan ko rin po ang cellphone ko sa kwarto. Dumiretso po ako sa convenience store at doon ay namalagi ng ilang oras para mag-isip-isip ng dapat kong gawin. Hindi ko rin memorize ang number ng pinsan ko kaya wala po talaga akong masabihan at mahinga ng tulong. Hanggang sa naisipan ko po na pumunta sa barangay. Pagdating po ng barangay ay bumuhos na po ang luha ko at mga ilang minuto rin nila akong hindi makausap ng matino. Nang mahimasmasan po ako ay tinulungan nila ako na mag-file ng blatter laban kay Lito. Alinsunod sa payo nila ay magpamediko legal din po ako. Nang hinayang man ako ay hindi ko na binalikan pa ang mga gamit ko kina Tetet. Dumiretso na po ako sa lilipatang kong bahay at nakigamit ng computer at kinontak ko na lang ang pinsan ko gamit ang social media. Lumipas po ang ilang araw at medyo nakarecover na rin po ako sa trauma. Pero laking gulat ko po nang unang araw ko sa kumpanya ay may biglang sumugod sa akin sa labas ng building. Si Tetet na buong araw pala akong inabangan. Roxy! Tetet? Ano ginagawa mo dito? Ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Layuan niyo na ako, pwede ba? Anong layuan, ha? Hoy! Kinakausap pa kitang bakla ka! Ano bang problema mo? Iba ka rin no? Parang wala lang sa'yo. Alam mo nga hindi ka gusto ni Lito. Bakit ba pinagpipilitan mo yung sarili mo sa kanya? Nakakadiri ka! Ano? Ano ba nagsasabi mo? Galit ka ba sa akin, ha? Naiingit ka ba sa akin? Ganon ka ba talaga ka-obsess sa boyfriend ko na kahit na buntis na ako, talagang gagawin mo pa rin ang lahat para lang maahas mo siya sa akin? Huwag ka mag-iskandalo dito. Bakit? Nahihiya ka ba na malaman ng mga tao na pinagtatangkaan mong gahasain na magiging asawa ko? Ano? Ang kakapal talaga ng mukha niyo ah. Yung asawa mo ang nagtangka sa akin. Ha? Excuse me! Tingnan mo nga yung sarili mo. Sa tingin mo, papatulan ka ng asawa ko? Gagawin mo pang bakla yung boyfriend ko? Hoy, Tet! Mag-isip ka nga. Kung ako nagtangka dyan kay Lito, iiwan ko ba mga gamit ko? Sa laki ng katawan niyang si Lito, sa tingin mo, kaya ko siyang gahasain? Alam mo, in denial ka lang kasi. Ha? Sigurado naman ako na nasa sense mo na yung asawa mo nagkakagusto rin sa lalaki. Walang niya ka talagang bakla ka! Aray Akala ko! mo kung sino ka! Sige, ipakita mo sa lahat ng tao na sinasaktan mo ako para maipablatter din kita. Ano sabi mo? Pinablatter ko na yung asawa mo. Nagpa-medical legal na rin ako. Kompleto, Mars! At sa ginawa mo ngayon, hindi na ako magdadalawang isip na ituloy ko na sa huwes ang pagtatangka ni Lito na gahasain ako! Walang niya ka talaga! Hayop ka! Sinira mo yung relasyon namin! Tet, please. Maawa ka sa sarili mo. Hiwalayin mo na yung si Lito habang maaga pa. Maawa ka dyan sa anak mo. Wala
Sinira mo kami ni Lito! Tet, Bitiwan mo ako! Sa totoo lang po, Papa Dudut, ay parang kinurot din po ang puso ko nang makita ko ang paghaguluhol ni Tetet sa kalsada. Kahit na ganoon ang nangyari ay hindi ko pa rin po maalis sa sarili ko ang makaramdam ng kalungkutan para sa sinapit ng taong itinuring kong best friend ng isang dekada. Pero kahit pa man gusto ko siyang aluin at makipag-ayos sa kanya, kahit na papaano alam ko rin po na hindi na rin naman magiging patas yon sa akin. Lalo pa talagang na-trauma ako sa ginawa sa akin ng mapapangasawa niya. Hindi ko na rin po tinuloy ang kaso laban kay Lito. Kahit na galit pa ako kay Lito. Pinangibabawan po ako ng awa para kay Tetet at sa ipinagbubuntis niya. Yun na rin po ang naging huling pag-uusap namin ni Tetet. At ang huling nasagap na balita ko po sa kanya, nung huling umuwi ako sa Masbate ay nanganak na siya at nakipaghiwalay na rin po pala kay Lito. Sa ngayon po ay tahimik na ang buhay ko, Papa Dudut. Pero nang dahil sa mga nangyari, pati na ang pag-i-stalk sa akin ni Tetet sa pinagtatrabahuhan ko ay hanggang ngayon may mga pagkakataon pa rin napaparanoid ako. Lalo na at gumagabi na at nasa kalsada pa ako. Naiwan ko ang cellphone ko at ang ilang mga dokumento ko sa bahay ni Tetet noon. Anong malay ko po kung ano ang mga impormasyon na nakuha ni Lito na pwede niyang magamit laban sa akin. Umaasa na lamang po ako na naging sapat na yung malaman niya na pinablatter ko siya para alam niya kung ano man ang subukan niyang gawing masama ay pwede ko pa rin ituloy ang kaso ko laban sa kanya. Maraming salamat po sa pakikinig, Papa Dudut, at sa ating mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso, Roxy. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.